Isang mapagpalang araw po mga kaparehas. Biglaan po tayong nabisita dito po sa isang talaga namang tinatawag na action man po ng Barangay Kupang, na kung saan po ay ito po ay dating Barangay Tanod. Naging deputy din po ng barangay, na kung saan po ay may pakikisama sa kanyang mga kabarangay, na kanyang laging isinasabuhay ang pagkakaisa sa kanyang mga kabarangay, pagdadamayan at tunay na pakikisama. Ay number one po ito pagdating sa pakikisama sa kanyang mga kabarangay. Karangalan ko po ipinakikilala po sa inyo ang ating pong isa sa magiging aspiring na barangay kagawad po dito po sa Barangay Kupang, sa bayan po ng Pandi, Bulacan. Karangalan ko po ipinakikilala po sa inyo ang ating pong kaharap ngayon, na talaga namang masasabing napakagiliw sa kapwa at talaga namang napakabait makiharap sa tao. Yan po ang ating i-interviewin ngayon, na si Sir Oni Hahalya. Good morning po, Konsi. Magandang umaga po sa inyo po at sa ating po mga kabarangay po. Magandang umaga po. Kumusta na po ba kayo ngayon, Konsi? Ito po, medyo busy sa ngayon kasi nag-service na po ako ng sa TODA po. Nag-service po ako ng mga estudyante. Yun lang po ang mga pinagkakabalan ko. Minsan pag may mga biyahe-biyahe, yan, natatawag po. Nakakabiyahe-biyahe po. Konsi, balita po namin lalaho ka po pala bilang barangay kagawad. Pwede po ba nating ipaalam sa ating mga kabarangay kung ano po ba ang nakikita po ninyo na dapat i-priority sa barangay kung sakali pong bibigyan po kayo ng pagkakataon ng ating mga kabarangay? Ako naman po ang isa po sa nakapag-desisyon na ako'y lumahok sa nalalapit na barangay election. Unang-una po, dun po sa pag-decide ko na paglahok, yung pong tao na gusto kong tulungan at samahan. Kumbaga, yung sinasabi ko nga, yung magiging kapitan din po ba? Yun po yung umano sa akin, na isang nagpa-decide sa akin na samahan. At bukod po doon, lalong-lalo na, yun nga sa ating barangay, ako bilang nanungkulan bilang isang barangay tanod na naging deputy po, nakikita ko po na malaki pa po ang i-improve ng mga, kumbaga, yung mga dapat gawin dito sa atin, lalo sa peace and order po dito sa ating barangay at yung pong sa ating mga kasama mga barangay tanod. Kumbaga, meron pa po siyang mas igaganda o i-improve po para sa ating sa peace and order po dito sa ating barangay. Okay po. Kung nanonood po ba ngayon ang ating mga mahal na kabarangay, ano po ba mensahe natin para sa kanila? Ngayon po ang kung ako naman po sakali ngayon po tatakbo po ako na isa po ako sa mga nagnanais tumakbo bilang kagawad po dito sa ating barangay. At ako naman po hindi naman po na sa inyo na kumbaga kilala niyo naman po ako na rin po bilang naging deputy, na nakita niyo naman po kung ano po yung mga bagay na nagawa ko sa loob ng ilang taon na ako'y nanilbihan bilang barangay tanod, na kumbaga hindi po sila nakaramdam ng pag-aalinlangan sa tuwing ako po'y tatawagan. Lagi po akong pumupunta or may responde sa kanila. Wala pong oras na pinipili, wala pong pag-aalinlangan na tumutugon po sa kanilang pagtawag. Kaya naman po, kung ako bibigyan niyo po ng pagkakataon sa dating na itong pambarangay na halalan, nais ko pong maglingkod sa inyo bilang isang kagawad at hawakan nga po, kung sakaling may pagkakataon, hawakan po yung departamento dun sa peace and order po ng ating barangay. Wow, napaganda ng mensahe ng ating aspiring barangay kagawad. Saan po ba kayong partido po o team na nakasama po? Gaya po nung una kong nabanggit kanina, so nakateam po ako kay Konsehal Eliboy Roque. Siya po yung, kumbaga, siya po yung nagpag-decide din po sa akin para lumahok din po sa isa po siya sa naging dahilan. O actually, pinaka main reason kaya rin po ako na dumiretso na sa ganitong sa halalan na to, kasi nga po, isa rin po siya sa tingin ko na magkakaroon po talaga ng magandang, kumbaga, maiaayos pa po ng higit pa po sa kinakailangan ng barangay, yung pamumuno sa pagiging kuwan. Wala po kung inaanong mga no offense po sa mga kaanuhan. Alam ko po lahat sila merong kakayanan, nagampanan. Kaya po sila nagnanais na tumakbo bilang mamuno sa ating barangay. Pero
para sa akin pong personal at nakasama ko naman po si Consel Eliboy na naglingkod sa barangay dahil siya po ang aking peace order at kanyang deputy. Nakita ko rin po yung pagtutulungan na yung pagtulong niya rin po sa amin at suporta. Kaya po, siya po talaga yung napili ko na samahan hanggang sa laban po, hanggang sa dulo ng laban po namin. Kumbaga po naniniwala po kayo na malaki magagawa ng isang Eliboy Roque na talagang magseserbisyo. Opo, kasi po, sa ngayon pa lang po, noon pa man po, nakikita na po natin ang kanyang gawa. Kasi kaya ko naman po nasasabi yun, dahil madalas nga po, ako rin po yung isa sa mga tumutulong sa kanya. Pagka may mga proyekto siya na kailangan ng tulong, hindi po ako nagdadalawang isip na tumulong sa kanya. Kasi nakikita ko nga po yung kanyang adikain, nakikita ko po yung kanyang kagustuhan, yung willingness na po, na mas maiangat pa po siguro yung pamumuhay dito, hindi naman po actually pamumuhay, yung ibig sabihin, yung paglilingkod po sa ating barangay. Kumbaga sa kasabihan direct to the point magseserbisyo at hindi permisyo. Ganun na po yung siguro, ganun na po, ganun naman po yun. Pero sabi ko nga, kasi alam naman po yung mga ganung bagay na, ibig sabihin, marami po siya talaga siyang magagawa pa at gagawin pa po talaga. Once na magkaroon po siya ng pagkakataon na siya pala rin sa darating na halalan. Wow, napakaganda ng mensahe po ng ating aspiring barangay kagawad na kung saan po ang taong ito tunay na marunong makisama sa kanyang mga kabarangay, nagmamalasakit sa kapwa at talaga namang makakatulong sa kanilang mga kabarangay kung sakali bang ito'y pala rin dahil sa kanyang kabutihang puso at malasakit sa kanyang mga kabarangay. Yan po ang ating nakapanayam, ang aspiring barangay kagawad na si Konsi Oni Hahalya. Mabuhay ka, Konsi, hanggat gusto mo. Salamat po. Thank you po.